Isang maganda at maayos na kinabukasan. Ito sana ang pangarap ni Richard Santa Ana para sa kanyang mag-ina. Kaya naman wala siyang ginawa kundi maghanap ng maayos na trabaho. Noon ngang March 2, 2016, ikatlong anibersaryo na sana nila ng asawang si Pearl, ngunit ipinagpaliban muna nila ang selebrasyon upang unahin ang paghahanap ng trabaho sa Cubao, Quezon City. Ngunit sa kanyang pag-alis para sa isang job interview, isang trahedya pala ang kanyang daratnan sa kanyang pag-uwi sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang mag-ina, agaw buhay na isinugod sa ospital at kalaunay nasawi sa tinamong injury gawa ng isang matigas na bagay. Makamit kaya ni Richard ang hustisya kung siya ang itinuturong utak sa pagpaslang sa sarili niyang pamilya? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ni Richard Santa Ana. March 2, 2016, maagang umalis ng kanilang tahanan si Ricardo Santa Ana Jr. o mas kilala sa pangalang Richard, 29 anyos sa Barangay Labas, Santa Rosa, Laguna. Nang araw ding iyon, ikatlong taong anibersaryo na sana nila ng asawang si Pearl Helene na noon ay nasa 29 rin ang edad. Nais man nilang mag-celebrate, mas pinili ni Richard na puntahan ang kanyang job interview sa Cubao, Quezon City. Habang nasa Cubao, isang text message ang natanggap niya mula sa asawang si Pearl bandang 2:00 ng hapon. Ayon sa kanyang may bahay, may dalawang tao na nagpakilalang tauhan ng isang telecom ang nagtungo sa kanilang tahanan upang ayusin ang problema sa kanilang internet signal. Sinabihan ni Richard si Pearl na tingnan ang ID ng dalawang lalaki at tignan kung may dala itong job order, pikturan ng mga ito at ipadala sa kanya at kanyang mga kapatid. Ayon kay Pearl, David de la Cruz ang pangalan ng isa sa dalawang lalaki. Kabilang sa mensahe ni Pearl na kung may masama mang mangyari sa kanila, ang taong nasa ID ang dapat na panagutin. Dahil kinabahan si Richard sa mensaheng ito ni Pearl, nag-text siya sa kanyang biyana na si Helen upang puntahan ang kanyang mag-ina. Pero nang hindi ito sumagot, nag-text na rin siya sa mga kapatid ni Pearl. Bandang 3:00 ng hapon nang muling i-text ni Richard si Pearl upang kumustahin ito at ang kanilang anak na noon ay magdadalawang taong gulang pa lamang na si Denzel. Ngunit ang problema, hindi na niya makontak ang kanyang asawa. Nang mga oras na iyon, tinungo ng kanyang biyana na si Aling Helen ang kanilang tahanan upang silipin ang kanyang anak at apo. Sa kanyang pagtataka, tahimik ang bahay ngunit bahagyang nakaawang ang pintuan. Pagpasok niya sa loob, kita agad niya ang mga nagkalat na laruan at mga gamit. Ilang hakbang pa at nasaksihan na niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang apo. Hinanap niya si Pearl at natagpuan niya ang kanyang anak sa loob ng banyo. Duguan at wala itong saplot. Halos panawan ng ulirat si Aling Helen sa nangyari sa mag-ina, ngunit kinalma niya ang sarili upang makahingi ng tulong. Nooy isang text message ang natanggap naman ni Richard mula kay Aling Helen. Pinauuwi na siya nito dahil sa isang emergency. Ang sabi pa ng kanyang biyanan, dumiretso na lamang siya sa ospital. Bagay na lalong nagpakabog ng kanyang dibdib. Ayon kay Richard, hindi niya inasahan na isang trahedya pala ang naghihintay sa kanya sa kanyang pag-uwi. Brutal na pinatay ang kanyang mag-ina sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ilang oras matapos maitakbo sa ospital, binawian ng buhay ang kanyang anak habang si Pearl ay nalagutan ng hininga pagkalipas ng 3 araw. Sinong walang kaluluwa ang makagagawa ng ganoong pagpaslang, lalong-lalo na sa isang paslit na halos magdadalawang taong gulang pa lamang. Kaya naman marami ang nakisimpatya kay Richard dahil sa nangyaring trahedya sa kanyang mag-ina. Hustisya ang sigaw ng padre de pamilya, kaya naman hiningi nito ang tulong ng VACC. Tumugon ang VACC at tinulungan siyang makipag-ugnayan sa Public Attorney's Office. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw mula nang maganap ang krimen,
Si Richard na ang itinuturong utak ng krimen at siyang naging pangunahing suspect sa pagpaslang sa kanyang mag-ina. Bakit nga ba siya ang naging person of interest sa pagkakapaslang sa sarili niyang pamilya? March 18, 2016, sa di inaasahan, isang lalaki ang nagtungo sa himpilan ng pulisya sa Barangay Kupang, Muntinlupa City at nagpakilalang si Ramoncito Gallio, tricycle driver na taga roon din sa Barangay Kupang. Inamin niya sa mga pulis ang kanyang nalalaman sa kaso ng pagpaslang sa mag-inang Pearl at Denzel sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Gallio, isa siya sa 2 umatake sa mag-inang Pearl at Denzel. Dagdag pa ni Gallio na siya ang nagligpit sa musmos na si Denzel, habang si Brian Avistado naman ang gumalaw at pumaslang kay Pearl gamit ang isang martilyo. Ngunit isang pasabog ang sinabi niya sa mga pulis na mismong si Richard Santa Ana ang nagbayad sa kanila ni Brian Avistado ng halagang 60,000 pesos para iligpit ang kanyang mag-ina. Ayon pa kay Gallio, nagpakilala ito sa kanila sa pangalang Jeff at sa TV na lamang niya nalaman na Richard Santa Ana pala ang tunay nitong pangalan. Wala na sana siyang balak sumuko, ngunit nang makita niya sa TV ang umiiyak na padre de pamilya at humihingi ng katarungan, nagbago ang kanyang isip sa takot na baka baligtarin sila ni Richard Santa Ana at lalong bumigat ang kanilang kaso, kaya napagdesisyonan niyang sumuko at sabihin ang tunay niyang nalalaman at partisipasyon sa kaso. Ayon pa sa sinumpaan niyang salaysay, una silang nagkita-kitang tatlo nila Boss Jeff sa isang restaurant sa Alabang. Nakasuot ito ng face mask at cap. Doon sila inalok ni Boss Jeff ng halagang tig 30,000 pesos ni Brian upang isagawa ang pagligpit sa mag-ina. Pumayag sila sa halagang inalok ni Boss Jeff at ang sumunod nilang pagkikita ay nang ituro nito ang bahay ng kanilang itutumba. Binigyan din sila nito ng peking ID ng isang telecom at pinagpanggap silang mga tauhan nito na mag-aayos ng internet signal. Isang cellphone din daw ang iniabot nito sa kanila ni Avistado upang i-record ang ipinapagawa niya at upang magsilbing patunay na tapos na ang ipinagawa niyang trabaho. Pero bago sila maghiwa-hiwalay, hiniling nila kay Boss Jeff na magtanggal ng face mask para makita naman nila kung sino ba talaga ang kanilang katransaksyon dahil naniniguro silang hindi sila oonsehin nito sa bayad. Pinagbigyan sila ni Boss Jeff at sa puntong iyon, iniabot na nito ang paunang bayad na 30,000 pesos at ang kabuuan ay kapag natapos na nila ang trabaho. Tulad ng napag-usapan, March 2, 2016, nagpanggap ang 2 na tauhan ng isang telecom upang kumpunihin ang sirang internet signal kina Pearl. Pagpasok nila sa tahanan, napatingin daw siya sa mga larawang nakadisplay sa sala. Doon daw niya napagtanto na asawa pala ni Boss Jeff at anak nito ang ipinaliligpit nito sa kanila. Nabiglaman ay hindi na rin sila makaurong sa napagkasunduan dahil hindi na rin niya maibabalik ang paunang bayad ni Boss Jeff, kaya't labag man sa kanyang isip ay wala na siyang nagawa kundi sundin ang ipinag-uutos nito. Nang makahanap ng tamang tiyempo, umatake na silang dalawa ni Brian. Sinunggaban ni Brian si Pearl at dinala sa banyo. Doon, pinagsamantalahan muna ito ni Brian bago inatake ng martilyo. Pag-amin ni Gallio na siya ang tumoka sa bata ngunit wala raw siyang ginawa kay Pearl. Pagkatapos ay binidyohan pa nila ang ebidensyang tapos na ang kanilang trabaho gamit ang cellphone na ibinigay ni Jeff. Di umano, ng araw ding iyon, muli silang nagkita nila Boss Jeff sa isang restaurant sa Alabang upang ibigay ang cellphone at kunin ang kabuoang bayad na kanilang napagkasunduan. Naging usap-usapan ng nangyaring ito sa mag-ina at kabi-kabila ang interview na pinauunlakan ni Richard Santa Ana na nananawagan ng hustisya para sa kanyang mag-ina habang umiiyak. Sa bawat pagharap niya sa mga interview, palagi siyang nakasuot ng face mask at sombrero. At sa bawat pagkakataong nakikita ni Gallio ang mukha nito sa TV, nakadama siya ng takot na baka isising lahat sa kanila ang nangyari sa mag-ina kapag sila ay nahuli
samantalang ang sariling padre de pamilya ang utak ng pagligpit sa mag-ina. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na magpunta sa himpilan ng pulis at ipaalam ang kanyang nalalaman. Dahil sa pag-aming ito ni Gallo, sinampahan sila ni Brian Avistado ng 2 counts of murder, habang 2 counts of parricide naman ang isinampang kaso laban kay Richard Santa Ana. Hindi man makapaniwala ang mga kaanak ni Pearl na magagawa ni Richard na ipaligpit ang sarili niyang pamilya. Isa-isa na ring lumabas ang mga circumstantial evidence na si Richard ay hindi inosente. Doon na pagtanto ng pamilya ni Pearl na kaya pala ito nagagalit nang magpatulong sila sa media para sa agarang paglutas ng kaso ay dahil may kinalaman siya sa nangyari sa kanyang mag-ina. Mariing itinanggi ni Richard ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Hiningi niya ang tulong ng Public Attorney's Office Chief na si Persida Acosta. Ayon kay Acosta, hindi raw nagtutugma ang mga salaysay ni Gallo at sa kanyang paniwala ay isa lamang fall guy si Gallo para masabing agad na nalutas ang kaso. Sa madaling salita, na-dismiss ang kaso laban kay Richard dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ngunit makalipas ang 3 taon, nang mahuli ng mga pulis ang ikalawang suspect na itinuro ni Gallo na siyang kasama niya sa krimen, muling nabuksan ang kaso. Inamin ni Brian Avistado na totoong si Richard Santa Ana nga ang tinatawag nilang boss chef na nag-utos sa kanila na iligpit ang kanyang mag-ina. Nagtutugma rin ang salaysay ni Avistado sa salaysay ni Gallo nang sumuko ito sa mga pulis ng Barangay Kupang. Dahil dito, dinampot si Richard Santa Ana ng mga pulis noong November 2019 sa Bonifacio Global City sa Taguig sa kanyang trabaho. Sa arraignment ng kanyang kaso kung saan nag-plead ng not guilty si Richard, naroon ang pamilya ni Pearl at ang middleman sa alias na Jojo na siyang naghanap ng taong magliligpit sa mag-ina. Ayon kay Jojo, selos ang naging dahilan kung bakit nauwi si Richard sa pagpapaligpit sa kanyang mag-ina. Dahil IT expert daw itong si Richard, nagawa nitong mabuksan ang cellphone ni Pearl na naglalaman ng mga pagtataksil nito kay Richard, kaya malaki ang duda nito na hindi kanya ang anak na si Denzel at ito'y anak ni Pearl sa dating nobyo nito, kaya idinamay na rin niya ito. Kaya nga ang sabi pa di umano ni Richard na gusto niya ay yung halang talaga ang kaluluwa ng gagawa. Samantala, na-recover ng NBI Laguna District ang CCTV footage kung saan makikita sina Gallo, Avistado at Richard Santa Ana na nagkita sa isang fast food restaurant sa Alabang 1 oras pagkatapos ng krimen na masasabing isang mabigat na ebidensya laban kay Richard. Kasalukuyang nakakulong si Richard Santa Ana habang inihahanda ang paglilitis sa kanyang kaso. Sa huli, hangad po natin na sana'y mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mag-ina at mahatulan ang tunay na may sala.